And he's really throwing his punches. Kenneth Luber kontra yan kay Katsuma Akitsugi. Sino nga ba ang Yamado at sino ang Diado? Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng boxing ang posibleng pagharap ni Kenneth Luber, ang batang tigasing Pinoy prospect, at Katsuma Akitsugi, ang hapon na kasalukuyang usap-usapan matapos pabagsakin ng 5 beses si Vincent Asulabio at talunin si Jonas Sultan via desisyon. Marami sa mga Pilipino ang nagsabing ito na raw ang tamang pagkakataon para makabawi ang Team Pilipinas kay Akitsugi. Na tila ba Pinoy killer matapos itong durugin ang dalawa nating matitinding mandirigma na galing sa ating bansa. Ngunit ang tanong, kung magharap sila ni Luber, sino nga ba ang Yamado at sino ang Diado? Bago natin sagutin yan, kailangan muna natin kilalanin ng mas malalim ang dalawang boksingero. Ang isang batang leon na may apoy sa puso at ang isa ay malamig pero matalim na samurai ng Japan. Si Kenneth Luber ay kabilang sa bagong henerasyon ng mga Pinoy fighters na may halong tradisyon na may bayag na papalag at pusong hindi natitibag. Kilala siya sa bilis, liksi at tapang sa laban, bagamat hindi pa gaano mataas ang kanyang international exposure kumpara yan kina Asulabio at ni Sultan. Ngunit sa mga nakasubaybay, makikita ang raw potential, isang boksingerong gutom ng pagkakataon. May mga nagsasabi na si Luber ay kawi ng prime Manny Pacquiao pagdating sa agresibong estilo at kombinasyon, ngunit may sarili namang timplang diskarte. Sa mga nakaraang laban niya, ipinakita niya ang matibay na panga, matala sa counterpunching at higit sa lahat, ang labanan ng puso na hindi agad sumusuko kahit pa delikado na ang sitwasyon. Kung sakaling makaharap niya si Katsuma Akitsugi, isa itong bautismo ng apoy. Hindi lang ito laban ng mga kamao, kundi laban ng dangal ng mga Pinoy boxers na minsang pinahiya ng Hapon. Samantala, hindi biro ang resume ni Katsuma Akitsugi matapos salunin si Jonas Sultan sa pamamagitan ng dominasyong desisyon at pagkatapos mabagsakin ng 5 beses si Vincent Asulabio bago tapusin sa round 7 via TKO. Tilabas na sabing ng mga Hapon na kami ngayon ang hari sa boxing sa Asya. Ang estilo ni Akitsugi ay maituturing na taktikal at sistematikong diskarte, disiplinado, kalmado at tumpak sa bawat galaw. Hindi siya palaging explosive, pero kapag may butas na nakikita, walang awa itong umatake. Meron siyang matibay na defense sa timing na siyang naging susi kung bakit natalo niya ang mga Pinoy fighters na kilala sa tapang at agresyon. Hindi siya madaling maunahan, alam niya kung kailan aatake at kailan lalayo. Para siyang chess player sa loob ng ring, nagpaplano ng bawat galaw hanggang sa tuluyang madiskaril ang kalaban. Kaya't kung si Kenneth Luber ang susunod na harap, marami ang naging sabing si Akitsugi pa rin ang Yamado. Ngunit iba naman ang sigaw ng boxing fans. Hindi raw lahat ng laban ay nadadaan sa disiplina. Minsan, puso at tapang ang tumatapos. Narito ang fight comparison at paghusga ng bayan. Kenneth Luber mas bata, mas sariwa, habang itong si Katsuma Akitsugi ay mas may experience. Itong si Kenneth Luber ay agresibo, slugger, habang itong si Katsuma Akitsugi naman ay technical at precision. Itong si Kenneth Luber ay counter-puncher, habang si Katsuma Akitsugi ay boxer, malakas sa kanan at mabilis sa close range. Itong si Kenneth Luber, matindi naman sa kombinasyon at timing itong si Akitsugi. Medyo bukas sa counter, pero itong si Akitsugi daw ay matatag at maingat. Matibay sa pressure itong si Luber, habang kalmado pero disiplinado itong si Akitsugi. Maangat pa lamang itong si Luber, habang itong si Akitsugi ay nakalaban na ng mga world contenders. Itong si Kenneth Luber ay gutom sa pagkilala, habang itong si Katsuma Akitsugi naman ay sanay na sa spotlight. Sa hatol ng marami, Yamado pa rin itong si Katsuma Akitsugi sa papel, ngunit sa puso ng mga Pinoy fans, Kenneth Luber ang pag-asa. Kung may handa ni Luber ang kanyang diskarte, gamitin ang bilis, pressure at unpredictability, may tsansang magbago ng takbo ang laban. Ngunit kung papasok siya ng padalos-dalos, tiyak na babasahin siya ng Hapon gaya ang ginawa kay Asulabio. Kaya naman mga kwento, kung matutuloy ang laban na ito, hindi lang ito simpleng boxing, ito'y pahiganti ng lahing Pilipino. Si Kenneth Luber ang magiging mukha ng pagbangon, ang simbolo ng kabataang boksingero, hindi sumusuko at gaano katindi ang laban. At kung sakali mang magtagumpay siya, sisigaw ang buong sambayanang Pilipino, nakabawi na rin tayo sa Hapon, Laban Pilipinas! Mga kakwento, isang laban at tiyak na magiging viral sa YouTube. Hindi lang dahil sa aksyon sa ibabaw ng ring, kundi dahil sa puso na isang batang Pinoy na handang ipagtanggol ang dangal ng ating bandila laban sa Hapon na minsan nang nagpabagsak sa ating mga mandirigma. Ikaw kakwento,
Naniniwala ka bang makabawi ang Pinoy sa pamamagitan ni Lubber o di kaya si Akitsuki pa rin ang magiging Pinoy Slayer? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Edgardo Fulgencio, kay kakwentong Ronald Tan, kay kakwentong Gerald Caringal, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.